Ang Ebanghelyo ni Juan Kabanata 9. Ngayon nang si Jesus ay dumaan, nakakita siya ng isang taong bulag mula pa sa kapanganakan. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Rabi, sino ang nagkasala, ang taong ito o ang kanyang mga magulang, na dapat siyang isilang na bulag?" Sumagot si Jesus, "Hindi nagkasala ang taong ito ni ang kanyang mga magulang, kundi upang ang mga gawa ng Diyos ay mahayag sa kanya. Kailangan nating gawin ang mga gawain niya na siyang nagpadala sa akin habang araw pa. Darating ang gabi na kung kailan wala nang kayang gumawa. Habang ako ay nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, dumura siya sa lupa, gumawa ng putik sa pamamagitan ng laway, at pinahiran ng putik ang mga mata ng lalaki. Sinabi niya sa kanya, "Pumunta ka at maghilamos sa languyan ng Siloam, na isinalin na isinugo." Kaya't umalis ang lalaki, naghilamos, at bumalik ng nakakakita na. Pagkatapos, ang mga kapitbahay ng lalaki at yung mga dating nakakita sa kanya bilang isang pulubi ay nagsasabi, "Hindi ba't ito ang lalaking dating nakaupo at namam-alamos?" Sinabi ng ilan, "Siya nga." Sinabi ng iba, "Hindi, ngunit siya ay kamukha niya." Ngunit sinasabi niya, "Ako nga yun." Sinabi nila sa kanya, "Kung gayon paanong nabuksan ang iyong mga mata?" Sumagot siya, "Ang taong tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at pinahiran ang aking mga mata at sinabi sa akin, 'Pumunta ka sa Siloam at maghilamos.' Kaya umalis ako at naghilamos, at nanambalik ang aking paningin." Sinabi nila sa kanya, "Nasaan siya?" Sumagot siya, "Hindi ko alam." Dinala nila ang lalaki na dating bulag sa mga Pariso. Ngayon iyon ay araw ng pamamahinga nang si Jesus ay gumawa ng putik at pinadilat ang kanyang mga mata. Pagkatapos tinanong siya muli ng mga Pariso kung paano niya natanggap ang kanyang paningin. Sinabi niya sa kanila, "Nilagyan niya ng putik ang aking mga mata, naghilamos ako, at ngayon nakakakita na ako." Sinabi ng ilang mga Pariso, "Ang taong ito ay hindi galing sa Diyos dahil hindi niya tinutupad ang araw ng pamamahinga." Sinabi ng iba, "Papaanong makakagawa ng ganyang mga pangitain ang isang tao na yun na makasalanan?" Kaya nagkaroon ng pagkakabaha-bahagi sa kanilang kalagitnaan. Kaya tinanong nilang muli ang lalaking bulag, "Ano ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinadilat niya ang iyong mga mata?" Sinabi ng lalaking bulag, "Siya ay isang propeta." Ngayon ang mga Hudyo ay hindi pa din naniniwala tungkol sa kanya na dating bulag at nakamit ang kanyang paningin hanggang sa tinawag nila ang mga magulang ng iyong nagkamit ng kanyang paningin. Tinanong nila ang mga magulang, "Ito ba ang inyong anak na sinasabi ninyong pinangangak na bulag? Papaanong nakakakita na siya ngayon?" Kaya sumagot ang kanyang mga magulang sa kanila, "Alam naming ito ang aming anak at siya ay bulag ng isilang. Kung paano siya ngayon ay nakakakita na, hindi namin alam, at kung sino ang nagpadilat sa kanyang mga mata, hindi namin alam. Tanungin ninyo siya, siya ay matanda na, makakapagsalita siya para sa kanyang sarili." Sinabi ito ng kanyang mga magulang sapagkat takot sila sa mga Hudyo. Sapagkat nagkasundo na ang mga Hudyo na kung sino mang magpahayag na si Jesus ay ang Kristo, dapat siyang palayasin sa sinagoga. Dahil dito, sinabi ng kanyang mga magulang, "Siya ay matanda na. Tanungin ninyo siya." Kaya sa pangalawang pagkakataon tinawag nila ang lalaki na naging bulag at sinabi sa kanya, "Magbigay papuri ka sa Diyos. Alam naming makasalanan ang taong yon." At sumagot ang taong yon, "Kung siya man ay isang makasalanan, hindi ko alam. Isang bagay ang alam ko, noon ako ay bulag, at ngayon ako ay nakakakita na." At sinabi nila sa kanya, "Ano ang ginawa niya sa iyo? Paano niya pinadilat ang iyong mga mata?" Sumagot siya, "Sinabi ko na sa inyo at hindi ninyo pinakinggan. Bakit ninyo gustong itong marinig muli? Hindi ninyo nais maging alagad din niya, hindi ba?" Nilate nila siya at sinabi, "Ikaw ay kanyang alagad, ngunit kami ay mga alagad ni Moises.
Alam namin na ang Diyos ay nakipag-usap kay Moises, ngunit para sa taong iyon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Ang lalaki ay sumagot at sinabi sa kanila, "Bakit? Ito ay isang kamanghamanghang bagay, at hindi ninyo alam kung saan siya nagmula, gayon pinadilat niya ang aking mga mata." Alam natin na ang Diyos ay hindi nakikinig sa mga makasalanan, ngunit kung ang isang tao ay sumasamba sa Diyos at gumagawa ng kanyang kalooban, siya ay pakikinggan ng Diyos. Mula nang nagsimula ang mundo, hindi kailanman narinig na napadilat ng sinuman ang mga mata ng isang taong isinilang na bulag. Kung ang taong ito ay hindi galing sa Diyos, wala siyang kayang gawin. Sumagot sila at sinabi sa kanya, "Ikaw ay pawang ipinanganak sa mga kasalanan, at tinuturuan mo kami ngayon." Pagkatapos ay pinalabas nila siya sa sinagoga. Narinig ni Jesus na pinalayas nila siya sa sinagoga. Nakita niya siya at sinabi, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot siya at sinabi, "Sino siya, Panginoon, upang sasampalataya ako sa kanya?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Nakita mo na siya, at siya itong nakikipag-usap sa iyo." Sinabi ng lalaki, "Panginoon, sumasampalataya ako." Pagkatapos, sumamba siya sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito para sa paghuhukom upang ang mga hindi nakakakita ay makakita, at upang ang mga nakakakita ay maging bulag." Narinig ng ilan sa mga Pariso na kasama niya ang mga bagay na ito, at nagtanong sa kanya, "Bulag din ba kami?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung kayo ay mga bulag, wala sana kayong kasalanan. Subalit, ngayon sinasabi ninyong, nakakakita kami, kaya ang inyong kasalanan ay nananatili." Ama sa langit, buksan mo ang aming mga mata upang makita si Jesus bilang anak ng Diyos. Alisin mo ang aming espiritual na pagkabulag at tulungan mo kami na makita ang iyong katotohanan ng malinaw. Naway sambahin ka namin ng may pusong puno ng pasasalamat sa liwanag na iyong dala. Sa pangalan ni Jesus, Amen.